a friend like the lowly Jesus. No, not one, no, not one. None else could heal our soul's diseases. No, not one, no, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guard till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one, no, not one. No friend like him is so high and holy. No, not one. And yet no friend is so meek and lowly. No, not one, no, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one, no, not one. There's not an hour that he is not near us. No, not one, no, not one. No night so dark, but his love can cheer us. No, not one, no, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one, no, not one. No, not one, no, not one. No, not one, no, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one, no, not one. Amen. Magampo ta sa atong offerings palihog atong andamon tong ikapulo, itong mga halad. Dalaygo nagbuhi ng mga Dios nining gagabion. We thank you, Father God, for this another opportunity, another time that we can worship you. Thank you, Lord, for this privilege. Thank you also for the privilege that you've given to us nga kami makauli sa mga ikapulo. Thank you for the blessings financially, materially, nga imong gihatag ka naman, Lord God, so that we are able tonight to return to you and to give to you our offerings. Nawata kini Ginoong Dios, and may our offerings and may our hearts and our attitudes be acceptable to you. Help us, Father God, and tuguting kining panalangin, kining blessing sa financial nga among i-offer, magamit kini for the furtherance of the gospel. In Jesus' name, amen. Let's give our offerings as we listen to the special number.
Let's open our Bibles, please, in the book of 2 Peter chapter 3, verse 18. 2 Peter chapter 3, verse number 18. Are you there? Ato kining dunganan sa pagbasa. Ready? Read. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this evening, Lord. Salamat once again sa kagayunan nga kami magkapamalandong sa imong pulong. Akong pag-ampo, Amahan, nga ikaw mag-open sa kasing-kasing sa matag usa ug magapanalangin ka sa akong baba sa pagwali o sa pagbatbat sa imong pulong ning kagabion, Ginoong Dios. Among gipangayo ang gahom sa balang espiritu nga maglihok nako diri sa pulpit ug maglihok usab diha sa mga lingkuranan, Ginoong Dios. Kung gi-pray nga imong presensya magauban karong gabiuna, akong gi-pray nga imong hinginlan ang yawa ug ang iyang gahom nga dili makasamok sa mga lorgan nga pagsimba ning kagabion, Ginoong Dios. Panalangin ni imong pulong, tagay kog kaalam in Jesus name. Amen. Please be seated. The Bible says in 2 Peter 3:18, but grow in grace. The Bible is talking about growth from time to time. Upon reading our text, we can surely understand that God wants us to grow. Kinsa man nato diri dili ganahan mutubo. Ganahan gyud tang mutubo. Amen. So this evening I would like to preach a topic, mga kaigsuunan, nga importante kaayo na tong hisgutan. This is both practical and biblical topic nga angay na tong i-take note sa tong kinabuhi. And I have 7 points this evening, hoping mahumani and hoping nga matag-usan ninyo interested nga mukat-on ini. To some, it's maybe basic, pero importante ini. Christian life undergoes the same process to physical growth. Step by step, we go through infanthood, childhood, adolescence, teenage, youth, then adulthood. Amen? Sa ato ang physical, walay nahimugso nga naditsog ka-adult. Wala may shortcut sa kinabuhi. We go through process. Amen. Same goes to a Christian life. The only difference is that there is no overdosage to spiritual growth. Sa physical, kung mapataka kag kaon, overdose man ka. Kung imong nahuna nga kaon ko kay para gusto kong madali. Ug dako. Para ng anak bitaw, imong ilaron ba? Kaon na kay para mapareha na kag lawas ni Papa. 15 taong kaon sa bata, mauro maghihapoy ang lawas. Dako rang tiyan, wa man mo taas ang tuhod. Kay di man pwede pug pasagdaan kay too much is too much. Amen. Di man pwedeng pasubraan, pero ang nakanindot sa espirituhanong kinabuhi kay walay overdose sa pulong sa Ginoo. Dili ta maimpatso sa pulong sa Ginoo. Dili ta masubraan, walay tao nga nadaot ang kinabuhi kay nasubraan sa pulong sa Ginoo. Amen. So you can spiritually grow faster if you want. So the question tonight is how to accelerate spiritual growth. How to accelerate spiritual growth. It means how to spiritually grow faster. Amen? By the way, kaning pagtubo nato sa atong espirituhanon nga kinabuhi, kanang tinguhaon jud ni. Amen? Dili ka katubo sa imong espirituhanong kinabuhi in the first place kung wa ka gatinguha nga makatubo ka. Hello? Kung wa ka ga-desire nga mo-grow ka sa imong spiritual life, di jud ka katubo. So karong gabi una, doon na tay 7 ka mga puntos nga angay natong hisgutan how to accelerate our spiritual growth. Unsaon nga mapaspas ang atong pagtubo sa atong espirituhanong kinabuhi. By the way, ang pagtubo sa espirituhanong kinabuhi walay undang. Mao sa di kalahian sa pisikal kay sa pisikal
Kung matigulang na ka, di na magkamutaas, mukuko na mabuga. Di ba? Pero sa spiritual, bisan pag senior citizen na ka, you can still grow in the Lord. You can still learn things from the Bible, learn things or spiritual things nga imong ibutang sa imong kinabuhi, kay sa spiritual nga pagtubo, walay undang. So number 1, unsa may gikinahanglan para ma-accelerate ang atong pagtubo? Number 1, acquire a good heart. Acquire a good heart. Amen. Normally, we have a sinful heart. We have a deceitful heart. We have a weak spiritual heart. Makasasala ni atong kasing-kasing. Mo na normal nga kasing-kasing nga atong giposes. Lustful ning atong kasing-kasing, maibugo ni. Mo na normal nga giposes na itong kasing-kasing. So we don't normally have a good heart. Wala gay maayo nga kasing-kasing because the Bible says, ang tanan makasasala. And every sin has its origin from the heart. To acquire a good heart requires one to be saved first. So una sa tanan, kung maghisgot tag maayo og nindot nga kasing-kasing para makatubo ta, una sa tanan, nagkinahanglan gyud nga maluwas. Amen. So kung imo ning sumadahon kaning good heart, nagsugod na sa kaluwasan. There is no such thing as true spiritual life to those who are not saved. Kay pati ang mga unbeliever, maghisgot na po na sila, sige lang man tag material, ani spiritual na po ta. Pero gahisgot lang na sila spiritual nga kinabuhi, pero kung di na sila luwas, dili na spiritual nga kinabuhi. Wala na spiritual because spiritual life begins the day when you were born again. When you were born in the Spirit, muna sinugdanan sa imong spiritual life. Amen. So unas tanan, letter A, if we want to acquire a good heart, letter A, God has to break our heart. Kay bad man atong heart. Unod nun man ang atong heart. And that is called, unsa? Conviction. Sa atong pagkaluwas, wala ka maluwas kung wala ka nakaagi og breaking sa kasing-kasing nimo nga kinahanglan kang maluwas. Gitagaan kag conviction. Ang conviction gidala sa Holy Spirit pinaagi sa pulong sa Dios. Nawalihan ka nga makasasala ka, unya tungod sa imong sala maimpierno ka, ug tungod kay maimpierno ka, di na ka og wala na kay chance nga makatog langit. And that brings us the conviction nga, hala, unsa man di akong buhaton na wa gyud kay mahimo para malangit. Maimpierno gyud ka, pero ang Ginoo na gihimo. Gipadala iyang bugtong anak aron magpadayag si ang gugma, and that brings the conviction, hala kanindot sa Ginoo that the God of the universe, who am I? What have I done that the God of the universe, the creator of all things, the owner of my life and my soul, loves me that much? That brings that conviction, nila kanindot sa Ginoo. Muna na ingon ang Ginoo, kung mutuo ka. Kay dili man ka pwedeng mutuo kung wa ka ma-convicted. But in the first place, gibuak daan ang imong kasing-kasing sa Ginoo. God has to break our hearts. The Bible says in Hosea chapter 10 verse 12. Hosea chapter 10 verse number 12. Sow to yourselves in righteousness. Reap in mercy. Break up your what? Fallow ground. Hosea 10:12. Break up your fallow ground. Buka ang inyong bagtok. Kailan mo bagtok? Bantok. Nga mga yuta. Kaya kini atong kasing-kasing gitawag man ig yuta. Amen. O ingon ang Ginoo, you have to break up your fallow ground, ang nabantok nga yuta nga wala na maulani og pila ka tuig, giyatak-yatakan sa tao, giyatak-yatakan sa mga hayupan. Muna yuta wala na madaro og pila ka tuig, bantok na kaayo. And if you want to grow a seed, first of all, you have to break up that fallow ground.
Dili ka ditso-ditso mo pugas ana nga yuta kay gahi na nga yuta. Ug ang atong kasing-kasing gigahi ni tungod sa sala, gigahi ni tungod sa kalibutan, gigahi ni sa yawa, lisod ning madutlan pulong sa Ginoo kay gahi kay ni, garbuso ni, hambugiro ni, dautan ni nga kasing-kasing, and God has to break up that fallow ground through conviction. Amen. Jeremiah chapter 4 verse number 3. Jeremiah 4:3 please. Are there? For thus saith the Lord to the men of Judah and Jerusalem, break up your fallow ground and sow not among thorns. Ayaw pagtanom diha sa may tunok. Break up that fallow ground. Palugog. Sana, number 3 na. Hello? Break up that fallow ground. So first of all, God has to break our hearts. Dili maka ma-convicted nga nagkinahanglang kag maluluwas kung wala buka sa Ginoo imong kasing-kasing. Dili ka ma-convicted nga magkinahanglan kas pulong sa Ginoo. Nagkinahanglan kag change, nagkinahanglan kag transformation kung wala mabuak ang imong kasing-kasing. To develop a good heart, it requires conviction. Conviction requires breaking. Amen. Letter B, God has to change our hearts. This is called conversion. Amen. God has to change our hearts. If you want to acquire a good heart, nagkinahanglan nga ilisan sa Ginoo imong kasing-kasing. And that is called conversion. Ang imong unodnon nga kasing-kasing, yutanon nga kasing-kasing, karnal nga kasing-kasing, ilisan sa Ginoo, espirituhanon nga kasing-kasing. Nga ang mga panguna-una o ang mga pagbati, dili na yutanon nga pagbati, langitnon nga pagbati. So muna ingon ang Bible sa Colossians palihog, nag-isgot man tag pagbati, Colossians chapter 3. Okay? Colossians 3, 1 and 2. Colossians chapter 3, verses 1 and 2. Are there any Bibles? If ye then being risen with Christ, and that is speaking to those who are saved, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Verse 2, set your affections on things above, not on things on the earth. Paunsa man ka nga ang imong pagbati, mga langit nun o mga espiritual na, sadyang naluwas ka. Amen. And that is called conversion. Gi-convert sa Ginoo or giusab sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Ezekiel chapter 36 verse number 26 please. Ezekiel 36. Ezekiel 36 verse 26. Are you there in your Bibles? Kung sa ingon sa Bible, a new heart will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away what? The stony heart. Kabalo ka, kabantay ka, garina? Thorny. Karon stony. Mao man ang mga kasing-kasing nga gisgutan sa Gospels nga dili katurok ang pulong sa Ginoo. Muna yung mga kasing-kasing, klase sa kasing-kasing nga gisgutan sa New Testament ni Jesus Christ nga dili makatubo ang liso sa pulong. Kanang yuta nga tunokon or yuta nga batuon. But God has to take away that stony heart. Amen? Batuon nga kasing-kasing, butang kag liso di sa bato, di nakaturok. But God has to take away that stony heart. It's out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Mayroon kang a heart of flesh, a soft heart. Tagaan ko ikaw og humok nga kasing-kasing. Kita po siguro sa atong pag-unbeliever, nakasulay gyud nga gahi ta kasing-kasing ay. Gahi ta kasing-kasing toward sa mga nagdala og Biblia. Gahi ta kasing-kasing toward sa mga nagtudlo sa Bible. Kay garbuso ta. Kay nanatay relihiyon, gahit na kasing-kasing. Pero sa diha nga maluwas ka, ilisan sa Ginoo ang imong kasing-kasing, og humok nga kasing-kasing, sama sa unod nga kasing-kasing, kanang humok ba, nga pwede na butangan sa pulong sa Dios. Letter C, to acquire a good heart, God has to clean our hearts. Amen. That is called cleansing. That is called sanctification, daily sanctification. The Bible says in Psalm 51 verse 10, Psalm 51 verse number 10, Salmo
Kapitulo 51, versikulo 10, naingon si David, create in me a what? A clean heart. A clean heart. O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart. Alang kanato nga mga magtotoo, sometimes we get our hearts defiled that cause us being hindered to grow faster. Bisan og magtotoo na ta sa Dios, bisan og luwas na ta, naay mga panahon og mga higayon nga atong kasing-kasing mahugawan sa kalibutan, mahugawan sa sala, malingaw aning kalibutana, makapagahi sa itong kasing-kasing, mao'y mubabag sa itong pagtubo sa itong espirituhanong kinabuhi. Nay mga sala nga maglisod tagbiya, mga sala nga lisod itong buhian, and that makes our heart unclean. And God cannot grow the seed of His Word on an unclean heart. Amen. Muna, kung gusto ta nga makatubo diha sa itong pag-alagad, makatubo sa atong espirituhanong kinabuhi, we have to acquire a good heart. First of all, are we saved? Kaya you cannot acquire a good heart that fits to the Word of God kung di ka luwas. Amen. Kung di ka luwas. So nagkinahanglan kag nindot nga kasing-kasing. Unless we have a good heart, the seed of the Word cannot grow and bear fruit. Kay gawas kung na kay nindot og maayong kondisyon sa kasing-kasing, ang pulong sa Ginoo dili makaturok og dili makapamunga. Sama ni ining upat ka klase nga kasing-kasing ato makita diri sa book of Mark chapter 4, palihog, Mark chapter 4. Mark 4 verses 3 to 8. Are there in your Bibles? Ukba yung Biblia, pag-take note. Nanamo sa amen. Hearken, behold, there went out a sower to sow. And it came to pass, as he sowed, some fell by the wayside. Ang ubang liso natagak sa gibutang dito sa daplig karsada. So unsay kondisyon sa daplig karsada? The fowls of the air came and devoured it up. And some fell on stony ground, di ba? Where it had not much earth, and immediately it sprang up because it had no depth of the earth. Kaya tuwa man sa bato, niturok pero wala makagamot, kinaman sa bato. But when the sun was up, it was scorched, and because it had no root, it withered away. Verse 7, and some fell among thorns, and the thorns grew up and choked it and yielded no fruit. So tuwa po'y napugas dito sa daghag sagbot, daghag tunok, nailog ang nutrients sa liso, nitubo unta, pero gigapos man sa sagbot, nahalungan ba? Namatay, wala kabunga. Pero naay katapusan nga klaseng kasing-kasing, verse 8. And other fell on what? On what? Good ground. Good ground. And did yield fruit that sprang up and increased, and brought forth some 30, some 60, and some 100-fold. Sa upat ka klase nga kasing-kasing nga mapugsan sa pulong sa Ginoo, usara ang maturkan, usara ang matubuan, ug usara ang makapamunga ang kasing-kasing nga maayong yuta. So sa inyong pag-ani sa simbahan, sa itong pag-ani sa simbahan, let us make sure that we have a good heart for the Word of God. We have a good heart that is prepared to receive the seed of the Word. Nga naman, kay bisag sige pagkagsimba, kung ang imong kasing-kasing gahi, bato, tunokon, daghang nakagapos ana, ang pulong dili makaturok, og dili makapamunga, og dili mahimuot ang Diyos. Amen. So unsaon nga makatubo ta? Una sa tanan, acquire a good heart. Letter B. Letter B. Consume a lot of God's Word. Amen. Consume a lot of God's Word. Kung gusto ta nga mo-accelerate sa itong pagtubo sa itong Kristohanong kinabuhi, kinahanglan gyud nato ang pulong sa Ginoo. The Bible tells us in Matthew chapter 4, verse number 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone,
but by every word of God, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Why? Because the Word of God, the Bible, is the food for our soul. Ang atong lawas, mukaon man ni kamuti, kamunggay, kanon. Pero ang atong kalag, pulong ra sa Ginoo ang gikinahanglan ani. So you could be rich, you could be wealthy, you could be full physically. Pwede kang busog sa imong physical, pero kung wa kay gikonsume nga pulong sa Ginoo, maglisod ka og tubo diha sa imong Kristohanong kinabuhi. Kay the only thing that could make us grow spiritually is the spiritual food. And there is no other spiritual food rather than the Word of God. Usay, dako kay tag importansya, dako kay tag time, dako kay tag ipakita nga importance sa mga physical kay importante na ko ni ang pagkaon sa buntag, pagkaon sa udto, vitamins, mga supplements kay importante. I'm not saying that's wrong, it's okay. Pero usahay naara atong attention sa mga physical nga mga butang, wala na tay pagtagad, nga wala na tay basa-basag Bible. Nanrabaho ta para sa physical. Amen. Gusto kang manrabaho, gusto kang makakwarta kay lagi para sa physical. Ang problema, wala na ipagtagad atong spiritual. Kay napirting kahago atong physical, wala na tayo panahon sa pagbasag pulong sa Dios. Hello? Ayaw kalimot nga ang pulong sa Dios, ang Biblia, pagkaon sa imong kalag. Amen. The less kang nga mubasag Bible, wa kay basa-basa, matulog ra ka dito, wa kay basa-basa. Mubangon ka nga way basa-basa. Bot pasabot, wala kay pagtagad o wala ka nang hinahanglan sa pulong sa Dios. Kay feeling nimo okay ra ka pero sultian ti ka dugay kang makatubo kung wa kay basa-basa. Let me give you a challenge tonight. Make a straight kanang pasunod unya straight kay pagbasa for 3 months. And let me tell you your growth spiritually. Pag straight ra kog basag Bible buntag og gabi, i-commit ra gud na sa Ginoo sa 3 ka bulan, di ba makakita ka mismo og kausaban or growth sa imong Kristohanong kinabuhi. Oh. Mo ni usa sa problema nato. Nga naman, by the grace of God, wa ta magkulang sa pagtudlo dinhi, sa pulong sa Ginoo. Pero unsaon man ang kausara ka mukaon sa usa ka semana? Nga sa ato ganing physical, mamahaw pa ta, musnak pa tag alas 10, maniudto pa, musnak pag alas 3, manihapon pa, musnak na pag alas 10. Kay lagi, basin mapas mo. Pero sa pulong sa Ginoo, sa Bible, okay ra, okay na to, importante na kadungog tag walay Domingo, usban na pod sunod Domingo. Amen. This is one of our problems. Nga na mga Kristohanon dugay makatubo kay walay pagtagad sa ilang espirituhanong pagkaon. Also in 1 Peter chapter 2 verse number 2, in the Bible, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that what? Ye may grow thereby. Ang Bible mismo nagtudlo, ang Bible mismo nag-ingon nga ang pagtuon, ang pagtake, ang pag-consume sa pulong sa Ginoo makapatubo. Unya, will you try to prove God wrong? Are you trying to prove the Bible wrong nga? Okay ra, yung tubo man lagi ko. Ni mature man lagi ko bisag tagsar kung basag Bible. Dili na spiritually mature, basig physically, humanly mature na siya. Humanly speaking, you are matured. Physically speaking, you are mature, but you are not matured spiritually. Amen. Kadaghan mang klaseng maturity. One of the signs of spiritual maturity is gisulti sa kinabuhi ni Job. One that is cheweth evil. O sa katao nga nagakontra og dautan. Amen. Pero kung wa ka katubo spiritual, hindi man ka mo kontra og dautan. Hello? So unsay sulti sa Bible sa Psalm 1, 2 ug 3. Psalm 1, 2 ug 3. But his delight is in the law of the Lord. And in his law doth he meditate day and night. Growth requires meditation of the word of God.
Dili lang kay reading, dili lang kay naminaw ka, kundi ang pagtubo na to sa itong Espiritu ng kinabuhi, nagkinahanglan og panahon nga mamalandong ka. Mga kaigsuunan, I think, dili na siguro maayong rason nga moingon ka, pastor, busy man kaayo ko, pastor. Dugay na ka si Kristohanong kinabuhi nimo, busy lang gyapon imong rason para makapamalandong ka. Dili na maoy. No. You have to make time and make a sacrifice para makapamalandong ka sa pulong sa Dios. Nga naman, you cannot be busy for God. You cannot be busy for your own food. Hello? Naman siguro times nga, tungod kay nagdali ka, mupalit na kag pagkaon kami ni Faith, amo ginang ginahimo, labi nagapaspas bis oras, apalit na tag pritong manok, unya puso, magkaon may samtang mag-drive, pero that is not normal. Nasabtan ko ninyo? Kana bang, ang pagkaon, imo na lang gisabay ba, tungod kay busy kay ka, pero kung mao na kadakaon, siya nang gadagan ka, gadala kag plato, kay busy kay ko, gadala kag plato, dili na normal. Oy, ang normal gyud basta tingkaon mo lingkod jud ka. Ibutang gyud mo bisag unsa imong gibuhat, imo ginang undangan, imo gyung ibutang na imong cellphone. By the way, kay kanira bang atong kinaiyaro naanad na ta sige nagkaon nagbitbit og cellphone. You have to drop everything and give time to it. Mausad sa pulong sa Ginoo. Hello? There are times nga mo grab big food. Kana mga ugal ang pagkaon kay kinahanglan gyud nga magbiyahe na. Pero di na normal. Talagsa ra na mahitabo. Kay normal mulingkod gyud ka basta mukaon. Ngano ang pulong sa Ginoo dili man ta makahatag og higayon para mulingkod. Nga niglingkod na to, nigbutang na to sa pulong sa Ginoo, gauna-una na dayon ta sa sunod na tong buhaton, niya ato na dayon dali-dalion. That answers to the question, nganong dugay makatubo ang Kristohanon? Nganon, wa may panahon sa pulong sa Dios. Pero ang Biblia nagsaad nga, siya nga nagapamalandong sa pulong sa Dios, buntag o gabi, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, whatsoever he doeth shall prosper. Letter A, through the Bible we grow in knowledge. Nganong importante ang pulong sa Dios because this is our spiritual food. This is the food of our soul. And through the Bible we grow in knowledge. We learn, we get information about God and of God and unsay may mga butang and the works of God from the Bible. And that is knowledge. John 5:39, the Bible says, search the scriptures. Search the scriptures. When was the last time nga nilingkod ka as Kristohanon kay nag-search ka sa scriptures, ikaw mismo nag-search ka? Nakay-giwonder ba? Unsa kay nung okay yun gana akong Bible, no? Unsa kay gipasabot ani no? Ako kay i-search, no? When was the last time naka-search ka sa pulong sa Ginoo? Na mga usay throughout the week, mag-wonder ka, na mga pangutana sa mong nahuna. When was the last time nga nag-search ka? Amen? Kaya ang Bible nagsugo nga mag-search ta sa scriptures. For in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Not just gives us information, the scripture gives us information about Christ, it also testifies of Christ. 2 Timothy 3:15. 2 Timothy 3:15. Okay mo diya? And that from a child, thou hast what? Known. Known, there comes from the word knowledge. Know. Ang word nga knowledge, gikan sa word nga know. Amen? Hello? So the Bible says, and that from a child, thou hast known. Known what? Known your cell phone. Amen? It is a sad thing to say. I don't subscribe to that. It is a good thing to say. No, it's a sad thing to say. Ngang inyong mga anak, bisag di pa kabalo mabasa, kabalo na mo cellphone. It's a bad thing to say. Dili pa kayo nakabalo mabasa, pero suhito na kayo, nakabalo na asa mangita. It's a sad thing to say. Pero ingan ang Bible, from a child that was known the what? The Holy Scriptures.
Kasi 7 years old rin. 7 years old. 7 ka, 7. Abay, 7 rin. 7. Wala 7? 6. Jaser? 6. 5 years old. 3, 4. 4. Kabalon mo kung basa? Karon mo grade 6, di pa kabalong basa, no? Naon sa mo? Grade 7, magtudlo pag oo ang maestra. I was 5 years old, 6 years old. Kabalon ako basa. I began reading my Bible at the age of 7. That from a child I have known the Holy Scriptures. Nagsugod kong basa sa Biblia, 7 anyos ko. Ug nagmahay baka akong mama nga gipabasa ko niyag Bible sa 7 anyos pa ko. Kumusta naman? Kinsa may 8 re, 8. 8 anyos. Oy. Nga bata, 8 years old. 9. Kasi 9. 9 years old. Nag-apel na kong youth camp. Si Mark, murag 9, murag di pa gini angay. Mangihi pa na si Kwan. Look at that. Kawantay ka, nagkadaghan ang kwarta sa tao, nagkadaghan ang gadget sa tao, nakawala ang buot sa tao. Amen. Pero nga ng Bible, and that from a child there was known the Holy Scriptures, which are able to make thee what? Wise unto salvation. Because the Bible is very important to the child as well as to the adults. Importante ang Bible sa bata, ngam, importante po sa dagko. Okay, this will give us wisdom about salvation. That salvation is only through faith which is in Christ Jesus. Si Timothy, bata pa lang siya, nahibalo na siya ng kaluwasan, pinaagiras pagtuo diya kang Kristo. Pero ambot lang kani mga bata, istoryahan ta ni kaluwasan, magnangara po siguro ni. Muna, ingon ang Bible, ginikanan, train up a child in the way he should go. Bata pa lang na sila, pabasahan na nag-Bible, sa Bible na, papraktisa o basa. Araw mamaayo ng dila sa mga leadeth me, escheweth evil. Oh. Sino ka naabot na mo? Abot na grade 7, di pagkakabalo mo basa? Hello? Through the Bible, we grow in knowledge. Letter B, through the Bible, we grow in doctrine. If you don't learn the Bible, you don't learn doctrine. And you will be indoctrinated by the world. Doctrine is very important. Doctrine is very important. Kaya naman, right doctrine leads to right conduct. Kung wakay saktong doktrina sa fundamentals of the Bible, dili mahimong insakto ang imong pamuot o imong pagkinabuhi kay ang doctrine maoy atong subayon o sa pagkinabuhing Kristohanon. 2 Timothy chapter 3 verse number 15 to 16. And that from a child there was known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, which is in Christ Jesus. That's the doctrine of salvation. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for what? For doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So first of all, secondly, through the Bible we grow in doctrine. Mutubo tag doktrina. Amen. At the age of 13, I started preaching already. Kasi may 3C dre, 3C dre. Kasi 3C, 13. Oh. 3C ko, nagsugod na kong barog og pulpito. And I know basic doctrines. Ambot lang ganing, nag-ida din nag-3C karon og pangutan o nag-rapture, kanusa ka? Nga naman, kay naay pastor nga nagtudlo nako sa bata pa ko, naay ginikanan nga nagtudlo nako basa sa Bible because bisag bata pa ko nakakat-on ko sa saktong pagtulunan sa Biblia.
Gamay pa ko kabalo na ko ng Trinity. Nga ang Diyos, usa, tulo ka persona. Sige, nagbalik-balik, pero pangutana ka na sila karon mga bata, kung saan ang persona. Ha? Si Mark, tudluan ni Faith, ug basa niya, kalingawan rin niya pangutana ba? O, para mamaster. Mamao naman si Mark, pero para lang i-master, basa sa portiko. Ingon si Faith. Unsa man ang portiko siya? Lastiko. Pero kung nagsige, nagbasa ang Bible, may balo na sila. Well, kasabot nila kay wala man sila nakatubuan eh. Amen. Letter C. The Bible, through the Bible, we grow in service. Pinagi sa Biblia, makatubo ta diha sa pag-alagad. Kaya ang Biblia mao'y textbook to equip us to service. The Bible says in 2 Timothy 3:17 that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. The Bible is the tool or the textbook to tell us and to teach us and to train us to service. Kaya ang Ginoo, dunay iyang pamaagi unsaon siya pag-alagad. Dili pwedeng magbuot-buot ta sa atong pagpangalagad, nga daway ta mo alagad, nga dili pinaagi sa Biblia. So develop, number 3, number 2, consume a lot of God's Word. Nga naman, it also keeps us away from sin. The Bible says in Psalm 119, verse 111. Hello? Psalm 119. The Word of God keeps us away from sin. Ano mo sa amen? Thy word have I hid in my heart that what? I might not sin against thee. Ang imong pulong gitipigan ko sa akong kasing-kasing aron ako dili makasala, batok kanimo. So the more ka nga puno imong kasing-kasing, puno imong unahuna na malandong ka sa pulong sa Dios, magwardyahan ka nga dili ka magpadala sa tentasyon sa kalibutan. Nganong dugay makatubo because kulang tag tumar sa pulong sa Ginoo. Why not karong gabi inig uli ni mos balay before ka matulog magbasa ka og tulo ka chapter. Nganong dili nimo himuon ugma before ka mo or maningkamot ka nga mosayo kag mata, mo basa kag another tulo ka chapter before ka mo trabaho. Amen. Number 3. Develop a habit of consistent prayer life or consistent prayer. You want to grow? Kung man siguro bata nga dili gustong mutubo. Unya naaday Kristohanon nga dili ganahang mutubo pod. Kung sa physical ganahan tang mutubo ta. Nganong wala man ta gatinguha sa spiritual nga mutubo ta. And one of the things that could help us and make us grow spiritually is to develop a habit of consistent prayer life. Prayer gets us closer to God. The more we pray, the more closer we are to God. Prayer purges us from our sinful nature and help us grow our level of spirituality. Amen? Prayer gets us closer to God. It purges us from our sinful nature. Di man pwede nga nag-ampo na ka, anak ka sa trono sa Dios, gahuna-huna gyud mo ka sa dautan nga imo ginahuna katong pa kag-ampo. O di na mahitabo kung tinuod kang naa ka sa presensya sa Dios, moingon gyud ka, Lord, papawaan Lord in Jesus name. Sa mukas una-una Lord, gusto ko mag-concentrate. It gets you closer to God and it purges you. Pug-on ka gikan sa mga sala because you are now in the presence of the holy God. So the more you pray, the more you get closer to God. The more you pray, the more you get being, mahimo kang holy. Righteous, become holy and righteous. Bible says in James 4:8-10. James 4:8-10. Draw nigh to God. How can we draw nigh to God? Through prayer. And He will what? Draw nigh to you.
Kung magpaduol ka sa Ginoo, magpaduol po siya nimo. So the more you get closer to God, the more God is getting closer to you. Ang concept is one step more. Ang Ginoo po, one step po siya diri, one step po siya, ikaw po one step. Sige kag ampo, magkaduol ka sa Ginoo. Usa sa rason nga nung wa ta katubos ng Kristiyanong kinabuhi kay kulang tag panahon sa pagpaduol sa Ginoo pinagis pagampo. Busy ta sa mga butang atong gikabalak-an aning kalibutan na pero wa na tay panahon sa pagpaduol sa Ginoo. Or kulang og panahon. Basin dili wala, kung dili kulang lang. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands. Nga naman, di man ka pwede mo adto sa trono sa Dios, sa balaang trono sa Dios, nga di ka manglimpyo sa imong sala. In the first place, you have to ask God for forgiveness, kay niduol ko kaniya. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Be afflicted. And mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Mo na siya timplada sa pag-ampo makigsuunan nga kinahanglan ka mo confess imong sala, magpaubos imong kagalingon, muhilak ka diya sa Ginoo, magpaubos ka og mudangoy-ngoy ka sa Ginoo, magpatabang ka sa Ginoo. You have to step away from the earthly things, from the material things into a spiritual realm. Develop a habit of what? Consistent prayer life. The church is helping you. Naay per meeting, naay per vigil, attend. Nga naman, the church is teaching and helping you to grow in prayer. Pero kung wa ka dire sa simbahan, buhata ang pag-ampo dito sa inyong balay. Mataog sa'yo para mag-ampo ka. Pastor, ma-high blood, siguro tanan mo matatag sa'yo pero kung magpulaw ka sa mga butang, di ka hadlok ma-high blood. Hello? Number 4, attend church services regularly. Basic naman pero malimta na to Nga mao din usa sa rason nga magsige tag simba because we want to grow. Gusto tang makatubo ta. We want to grow. Hebrews 10:25, the Bible says, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Gihagit ta sa magsusulat sa Book of Hebrews, nga dili na to isalikway ang panagtigong pagtingob. Do not forsake the assembly. Do not follow the absentees. Do not forget the admonishing. Do not follow the absentees. Ayaw og pangutana nga wa na siya musimba. Giunsa nimo nga naka-absent ka? No, giunsa nimo nga nakapadayon ka? Ayaw himo ang model ang wa na manimba, himo ang model ang nanimba. Sa mga klase tang ehemplo, ikaw kuno, mo eskwela ka. Mang-interview pa ba ka sa nangundang kay gusto po kang muundang? Dili kapoy ang subject, lisod ang inyong kurso, pero ang imong tutukan, ang imong classmate ka nagpadayon. Kaundangon na kay ka, pero padayon ni siya. Bisag, kung bugo ko, mas bugo pa maganin ako, pero nagpadayon man. Ang padayon lang bugo Pero di ka mo tanaw tong, nangundang na sila. Yun sa pag undang, unsay imong gihimo, unsay step 1, step 2, step 3, wala Ingnon ka, wala step, diha, undang ditso. Dili nga na, ang imong pangutan-on ka itong mga nakapadayon. Imo na imong motivation o inspiration sa Kristohanong kinabuhi ang mga nagpadayon giun sa man nila nga lisod man lang kinabuhi mas lisod pa na sila kinabuhi nako pero nakapadayon man. Amen. Giun sa man nila nga mas layo pa man na balay pero nakapadayon man. Giun sa man nila nga mas lisod man lang kahimtang kay wala man ganin na siya bana, wala man ganin siya nagatiman niya pero nakapadayon man. Giun sa man niya. Mo na himo ang inspirasyon kung nakapadayon ka. Dili ka ito ka motutok sa nangundang. Do not follow the absentees. Because the absentees will one day answer God. Amen. So attend church services regularly. But pasabutan na kung kabalo ka karong Merkulis, abli ang simbahan kay nagsimba, dapat naa ka.
Sunday morning, kay abling simbahan, dapat naa ka kay abling simbahan nagsimba. Sunday evening, naa ka. Young people, Friday, naa ka kay abling simbahan. Kay walay lista diha nga di na ka pwedeng musimba. Wala lista sa di pwedeng musimba. Tanan, gi-welcome sa pagsimba. Usa sa rason nga di ta katubo sa itong Espiritu ng kinabuhi kay kulang tag simba. Kulang tag attend. Amen. Number 5, okay pa mo? Pito may kabuk, pito ni. Get around with spiritual and faithful people. You want to grow in your Christian life? Get around with spiritual and faithful people. Sa may pasabot ana, kuyog sa mga tao nga spirituhanon ang ilang kinabuhi o faithful ang ilang pagkinabuhi. Kung sa may pasabot ana, pastor, pilia ang imong ikakuyog. Kay dili tanan sa church pwedeng ikakuyog. Amen? Pilia. You want to grow? Be with the people who are also wanting to grow in Christ. Muna imong kuyugan. Muna imong i-fellowship. You want to grow in your life? Talk with people that talks about growth, that talks about their devotional, talks about the Bible. Because if you only go with people who talks about another people, you will not grow. Di ka motubo kung ang imong permanenteng ka-fellowship, sige ra tao ang gisgutan. Be with people that talks about the Bible, about the people in the Bible, about the ministry, about her growth and his growth, what God is doing in her life, in his life, muna nindot kuyugan. Kung sa iyang na-learn, sa iyang kinabuhi, kung sa na-learn nga mga principles, muna imong nindot kuyugan. Kaya kung magkikuyog ka sa mga tao nga walay planong mutubo silang Kristohanong kinabuhi, maabot mo sa puntong wala sa kay planong mutubo. Kung sa ingon sa Bible, sa Proverbs 13 verse 20, get around with spiritual and faithful people. Proverbs 13:20, basa. Uy, wala man. Proverbs 13:20. Ano mo sa amen? Ready? Read. It's importante ka na nga naa makakita mo. Ready? Read. He that walketh with wise man shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Ang naglakaw uban sa mga maalamon nga tao, mahimong maalamon. Amen. Apan ang pagigkuyog sa mga buang-buang, maguba ang kinabuhi. When it comes to business, ang prinsipyo sa business, if you are poor, kung pobre daw ka, nga pagkatao, sit with a 5 billionaire and you will be the next one. Alam mo ito ang prinsipyo sa business? Kung pobre ka nga tao and you want to get rich, lingkod kuyog sa 5 kabok billionaire o mahimo kang ikaunom. Pobre ka, pero gusto kang magdato, lingkuri ang 5 kabok billionaire, kay mahimo kang ikaunom. Nga naman, kay kana sila, mutudlo na sa willing mo katon. O ikaw nga willing mo katon, makakaton ka sa ilang kinabuhi, o giunsa nila nga nahimo silang yun anak. Now, arita sa espiritu ng kinabuhi. Kung gusto kang mo-grow, lingkuri ang mga tao nga nakatubo, kay next nga motubo, ikaw nasad. Gusto kang magamit sa Ginoo sa imong potential, lingkuri ang mga tao, kuyugi ang mga tao nga nagpagamit sa Ginoo, kay next ikaw na po'y gamiton sa Ginoo. Get around with greatness. Get around with people who are spiritual and faithful. The Bible says in 2 Timothy chapter 2 verse 22. This is one of the problems. Ganong doon ay babags tong pagtubo. Kaya ang atong kakuyog, mga wapod katubo. Why tubo? Sige tabi. Amen. Oh. Hello? 2 Timothy 2:22, the Bible says, flee also, youthful lust. Kaya ba mo sa ng word nga, flee? Kagiw, sibat diha. Likay. But unsay sundon nimo? Follow peace, follow righteousness, faith, peace, charity, peace. Nabasa sa Bible niyo? With them that call on the Lord out of what? A pure heart.
Tanawa ng mga tao nga dunay putli nga kasing-kasing nga seryoso nga alagad sa Ginoo mo unay kuyugi kung tinuod ka og seryoso po gani sa Ginoo. If the only friends you have is hindering your growth, it is better to be alone than to keep your friends. Kung ang imong mga higala nga imong naa karon nagbabag lang na sa imong pagtubo, mas maipay mag-inusara ka than to keep your friends. Hello? Importante na nga prinsipyo. There is an old saying that says, it is better to walk alone with God than to walk with a crowd going to a wrong direction. Mao gini akong gibarugan hangtod karon. Mao na naasa kong cover photo sa akong Facebook. It's better to walk alone with God. Mas maipay nag-inusara ka nga uban nimo ang Ginoo kaysa kuyog nimo ang panon nga padulong sa sayop nga direksyon. Usahay people person ra kay ta ganahan ta nga malipay ang tanang tao nato, pero we are not walking with God. So how can we grow in our spiritual life if we want to please people? You want to grow in your spiritual life? Please God. Dream to please God. Desire to please God. Remember that when Jesus called the 12 to be His disciples, He called them to be with Him. Gitawag niya ning 12 aron mahimo na disciple kung dili 12 tawagon ta mong 12 aron magkuyog mo. No, aron magkuyog ta. So giluwas ka sa Ginoo, di lang kay aron magkuyog ang church kung dili kita mismo ang individual nato gusto sa Ginoo nga siya atong kakuyog. Di lang kay kuyog ang church, kung dili, ikaw, ako, na ay Ginoong kakuyog na to. Kay pwede tang mag-create o group, pwede tang maghimog atong tapok-tapok, pero kung walay Ginoo ng tapuka, it is in vain. The Bible says in Mark 3:14, Mark 3:14, and He ordained 12. Basa mo sa Bible ninyo? Mark 3:14, and He ordained 12 that they should be with Him. Wa siya nag-ordain of 12 that they should go together. No, He ordained 12 that they should be with Him. The purpose of discipleship is to be associated with Jesus Christ. Nga si Kristo may atong kuyog. Balik ko na ko, kung ang higala nga naan nimo karon mo ay nagbabag sa imong Kristohanong pagtubo, mas maaypay mag-inusara ka kaysa gunitan nimo ang imong mga higala. Mas maayo pay maglakaw kang nag-inusara nga uban ang Dios kaysa kuyog nimo ang panon sa daghang tao nga padulong sa sayop nga direksyon sa kinabuhi. Kay maunay makababag sa atong spiritual growth. Dili man ka magkinahanglag daghang barkada para mobasag Bible. Dili man ka magkinahanglan sa daghang barkada para moampo ka. Kaya ang atong relasyon sa Ginoo personal o individual man. Amen. But along the way in your Christian life, you will see people in the church with the same heart sa imuha. Mao nang mo click ta, nindot niyo kay parihamig ano ni. Amen. Hello. God first before people. Hello. Magkasinabo ta kay pareha tag kasing-kasing para sa Ginoo. Mo na magkasinabo ta. Amen. Okay na mo diya? Number 6. How to accelerate our growth. Get involved in the ministry. Get involved in the ministry. Pangutan-a ang imong kaugalingon karong gabi una, asa ko dapit na involved sa ministry. Kay kaning pag-apil sa ministry, makatabang ni sa itong pagtubo sa itong Kristohanong kinabuhi. Makatabang ni. Kay ang mga trabaho na to, ang pag-eskwela na to, maayo man na. Pero kutob ra na sila sa maayo diri sa kalibutan. Walay usa ana nga madala na to sa langit. Ang madala na to sa langit, kanang gi-apil na to sa ministry. Acts 13:1-3. I'm not saying quit your job. I'm not saying quit your studies. I'm saying get involved in the ministry. Hello. Acts 13:1-3.
there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers as Barnabas and Simeon that was called Niger, Lucius of Cyrene, and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul. Next verse. Next verse. As they ministered to the Lord, these people are already serving in the church. Pastor, dagko ni silang ministry. Dili ko dagko. Ginagmer gud nga ilang matabang da sa church. But they are ministering to the Lord in the church. And fasted. The Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. There is another position. There is another calling. Kinsa may gitawag, katong naa sa church nga nag-alagad. Kinsa may gitagaag laing buluhaton, katong naa sa church nga nag-alagad. And when they had fasted and prayed, they laid their hands on them, they sent them away. Get involved in the ministry. Benjamin Franklin said, tell me, and I forget. Kutubra ka sa wali, kutubra ka sa Sunday school, kompleto ka attendance, naka sa Sunday school, naka sa divine service, naka sa Wednesday, naka sa Friday. Pero yun siya, tell me, and I forget. Sulti ko, pero makalimot ko. Teach me, and I may remember. Hello? Pero unsa ingon niya, involve me, and I learn. Sultian ti ka kung saan nahitabo atong Sabado. Sunod Sabado, malimot na kag kung saan nahitabo. Tudluan ti ka, pwede ka makakaton. Pero kung kuyugon ti ka, mas nindot na kay nakaapil ka makakaton juga. So ingon siya, tell me and I forget. Teach me and I may remember. But, unsa man, involve me and I learn. Kano sa mas paspas imong learning o growth? Sa nang mo-appeal ka? Amen. Number 7. Ready na mo? Number 7? Mao na yung pinakalisod ang number 7 sa ang growth. Paspas itong growth. Number 7. Repeat the process. And be consistent to it. Repeat the process. Always ask God for a good heart. Consume a lot of God's Word. Develop a habit of consistent prayer life. Repeat the process. Balik ko na mo. Sige ra kag balik-balik, ana. Attend church services regularly. Get around with spiritual faith, people and faithful people. Get involved in the ministry. Number 7, repeat the process. Repeat the process. Pastor, na naman ko ana, repeat the process. Kay imo ganin ang undangan, muundang kag tubo. Naikingon sa Bible, si Apostle Paul, as his manner was. But pasabutan ang as his manner was, nabatasan na niya. Ngayon, abot ka sa lugar, muadto siya dito, sa sinagog. Mangon siya, magsulwining. Naikingon sa Bible, si Jesus Christ, as his manner was, ngayon, human ginag-ministry, before sa ministry, muampo siya. After sa ministry, muadto sa mountain. Giingon na sa Bible nga, as his manner was. But pasabutan na, he is just repeating the process. Padong maghimog milagro, ampo. After maghimog milagro, ampo. Amen. Repeat the process. Balikon ra. Kay topic man eh, unsa man nato nga mo-grow ta. Pastor, na naman ko na karong tuiga? Well, repeat the process. Mo na pinakalisod, ganang i-repeat ang process. Amen. I hope nini kagabi o nakakaton ta. Balik ta. So number 1, acquire a good heart. Kani, importante kani. Amen? Saktoon to kasing-kasing nga maayong yuta. Consume a lot of God's Word. Develop a consistent prayer life. Attend church services regularly. Get around with spiritual and faithful people. Get involved in the ministry. Balik lang. Balik lang. Para makatubo ta. Amen. Manindog ta. Let's pray. Precious Father, we thank you, Lord, for this evening. Salamat, Lord, sa among topic karong gabi una Ginoong Dios unsaon nga mapaspas og ma-accelerate ang among pagtubo Ginoong Dios. Lord, walay usa namo, Lord, nga master na niini.
Nagkinahanglan mi Lord every day to repeat the process. We need a good heart. We need your word. We need to develop our prayer life to be consistent to it. Help us, Lord, to continue to attend regularly the church services, to get involved in the ministry, to get around with people who are faithful and spiritual. Help us, Father. Kay matag-usa na mo Ginoo nagtinguha nga makatubo mi sa mga espirituhanong kinabuhi. And help us, Lord, na kinahanglan mi sa imong grasya. Dalaygon kani kagabion sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Pabilin sa pagduko sa ulo piyong sa mata. Kung ang Ginoo nagkikistorya nimo ning kagabion. Kung ang Ginoo nag-ingon nimo, repeat the process. Repeat the process. Doors tubangan. Doors tubangan. Tingali, usa ni ana ang mga rason, duha ni ana ang mga rason, o tulo ni ana ang mga rason. Kung hinungdan nga wala ka katubo, kulang kag tubo sa mga spiritual life, basin ka na. Basin kulang kas pulong sa Ginoo. Basin, dili sakto imong kasing-kasing, maorig simbahan, maorig kag simbahan para lang makaanhi. You pray. Whatever God is telling you, makiangayon o mataro nga mo respond ta sa Ginoo karong gabi una. Pag-istoryahan ang Ginoo. Heavenly Father, salamat Amahan, nining kagabion si mong pulong. Igihatag ka na mo, Lord, sa pagpahimangno ka na mo, Ginong Diyos. Salamat sa mong faithfulness. Salamat, Lord God, nga karong gabi una. Itagaan mo kami chance nga ma-reminded, mabadlong kung sa mga pagkulang na mo, Lord God, sa mga hinungdan po, Lord, nga wala may katubo sa mong kastuhanong kinabuhi. Lord, we want to grow. Kita na mo karong gabi una, giukay na mo imong pulong sa mga pagtulunan nga angay namong buhaton para makatubo ang matag-usa ka namo, Ginong Dios. Kay tanan gitugyan o kanimo tabangi mga Kristohano namahan. Tubaga ang mga pagampo in Jesus name. Amen. O amen. Amen. Mag-awit ako sa kaawit as we give our special offering tonight. If natay ika-offer nga special para sa atuang saturation dito sa Negros. Okay?
imo man ako o Ginoo ko. Verse 1 all together sing. Imo man ako Ginoo ko, nadungog kong tingog mo. Gitudluan ko nga sa gugma mo, makadol man ako. O Jesus, ipadol ako sa namatyan mo nga krus. O Jesus, ipadol nimo ako sa miling kilid mo. Gahina Jesus, katatanan. O ikaw pagsundon ko, O Jesus, ipadol ako sa namatyan mo nga krus. O Jesus, ipadol nimo ako sa miling kilid mo. Malipayon man ang pagduol ko sa pagampo, O Jesus. Kaya ko ingon sa higala mo. Amen. O Jesus, ipadol nimo ako sa miling kilid mo. Last verse. Ang tugmang hingpit di masabtan ko, hangtod nga makita ka. Ang kalipay hingpit maangkon ko, adool lang kanimo. O Jesus, ipadol ako sa namatyan mo nga krus. O Jesus, ipadol nimo ako sa miling kilid mo. Kung yang is badago palihog, pagdulos tubangan sa pag-close sa itong panimbahon ni kagabiyon. Ampo ta, dalaygon nga Dios, makagagahom nga amahan, sa makausa, pasalamatan ka namo, ug daygon sa imong kamaayo. Salamat nga karon ni kagabion imo kaming gipakaton, gitudluan, gibadlong, gipahinumduman Ginoo daghan sa among mga pagkulang, kinahanglan ming makatubo nga paspas Lord God. Pinagir gini si imong tabang Ginoo ug kusog nga kahimo mi Lord sa tanan namong mga nakatunan, tabangi mi nga ma-apply sa among kinabuhing Kristohanon amahan. Bless Ginoo ang offering kani magamit sa buluhaton para sa pagpalapad, para sa kalambuan sa imong buluhaton dinis na sa Malabuyok. Lord, ampo sa among mga kaigsunan ang among pagpamauli, gayem mig safeties matag usa Ginoo ang mabalon sa namo ang imuhang pagtulunan ma-apply bisan ining tibok si manaha Ginoo. Lord God, Lord, balik namo dungog himaya kay ikaw ra gyud angayan, kini mong giampong salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you.